Napapansin nga ba, may lumalapit pa ba? Wala na. Hindi mo na ulit mararanasan yan, tandaan mo. Hindi mo na mararanasan yan. Sa totoo lang, hindi nyo na mararanasan yan. Naranasan mo lang yan because of Sarah. Pero ngayon, maglakad ka, walang pumapansin sa'yo. Mukha kang ang gago sa airport, pag ganong-ganong ka pa. Wala namang kumakaway sa'yo. At saka ganito ha, tingnan mo to si Claire Castro. Ginagawa niyang bobo yung mga Pilipino eh. Diba? Dahil dun sa statement sa Mr. Duterte will not continue to commit crime, iba ang narrative niya. Although I know she understands. Alam niya yan. Pero dahil nga, bayad siya para mag-twist, para magsinungaling, kailangan ibahin niyang naratibo by saying na, is he admitting that there was a crime? Inaamin ba niya? Diba? I mean, kita mo natawa na nga sa attorney nila Bayon sa kanya. Ang dala ng Pangulo, yung pangako ng bansang pinuntahan niya. Walang investors. Pangako lang. Ang dami nang nangakong bansa sa Pilipinas ha. Ilang bansa na sino-sino na ang nag-pledge. Natutulong sa Pilipinas. 3 taon ka na nga ba? Sayang nga si Pablo Escobar eh. Di ba yung sa Colombia, yung kung buhay sana si Pablo Escobar. Di ba? Taksan-taksan. Di ba? Taksan-taksan. Ang investments na gagawin yan. Ti Pablo Escobar, isama mo pa si El Chapo. Ayop! Ina mo ka! Yan ba? No? Tandaan mo to. Alam sa buong mundo na judik ka. So, sagutin po natin yung mga pinagsasabi ni Alona. Napakawalang hiya po talaga, no? At napakasinungaling ng kanyang mga sinabi dito. Una, sabi niya, wala na daw pong lumalapit kay PBBM or hindi na daw po mararanasan ni PBBM na dumugin siya ng mga tao or lapitan siya ng mga tao. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Lalo na nung sinabi niya na naranasan lang daw po ni PBBM na lapitan siya ng mga tao dahil daw po kay VP Sara. Again, yan po isang malaking kasinungalingan. Chinek ko po ang platform ni PBBM at tinignan ko yung kanyang mga latest photos at makikita mo naman dito, ayan, may mga taong masaya na nakikita siya at nilalapitan siya, nagpapapicture pa nga. Ayan, tignan nyo mga kababayan. So, yan po ay ilan lamang sa mga pictures na ibinibigay ko sa inyo bilang patunay na si Alona po na isang DDS na napakawalang hiya po, no, sa kasinungalingan niya ay nagsisinungaling. Malaking sinungaling mga kababayan. Ganyan po sila mambwisit eh. Ganyan sila mang insulto. Kahit hindi totoo, sasabihin nila para lamang pasayahin ang kanilang mga followers at supporters. Iinsultuhin nila ang Pangulo gamit ang kasinungalingan para lamang pasayahin ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga supporters na paniwalang-paniwala naman sa kanila. Pwede nyo naman pong tignan ang mga platform ng ating gobyerno, ang mga platform ni PBBM, mga social media accounts. Makita nyo po na hindi totoo ang sinasabi ni Alona na wala nang taong gustong lumapit kay PBBM, na hindi na mararanasan ni PBBM na siya ay abangan ng mga tao or dumugin ng mga tao. Gusto kasi nilang palabasin na hindi na gusto ng mga tao ang Pangulo, ang admin. Yun po yung gusto nilang palabasin. So ngayon pinatunayan ko sa inyo na hindi po totoo yun. Isang malaking kasinungalingan po ang pinapalabas ng taong ito. Pangalawa, dun sa sinasabi niya na tinuwis daw po ni Attorney Claire yung sinabi ni Kaufman na Duterte will not continue to commit crime bilang kanilang pangako para lamang mapagbigyan sa interim release si Duterte. Pinapalabas pa na tinuwis ni Attorney Claire Castro. Hindi po ba maliwanag? Maayos naman yung grammar at andaling intindihin. Duterte will not continue to commit crime. Tama po yung sinabi ni Attorney Claire Castro. Ibig bang sabihin nito? May pag-amin? Kasi will not continue. Ibig sabihin, may sinimulan or may ginawang krimen at bilang pangako, hindi na nila ipagpapatuloy yung ginawang krimen na iyon or hindi na gagawin ulit. Sa madaling salita, hindi na mauulit bilang kanilang pangako sa ICC para mapagbigyan ng interim release si Duterte. Yun po yung kanilang pangako. Will not continue to commit crime. Duterte will not continue to commit crime. Yun po yung pangako ni Kaufman. At malinaw naman, kahit hindi ka naman abogado, kahit elementary maiintindihan, doon sa sinabing will not continue to commit crime, ibig sabihin, may ginawang krimen or may sinimulang krimen at hindi na ito ipagpapatuloy,
para lamang makamit yung interim release na nire-request. Pero ang mga ito, tinutwist pa. Imbis na magalit kayo kay Kaufman dahil pinahamak ni Kaufman yung idol nyo, dinipensahan nyo pa. Well, sa bagay, pabor yan sa mga biktima ng EGK dahil sa ginagawang ganyan ni Kaufman, lalo niyang dinidiin si dating Pangulong Duterte. At kayo naman, pinagtatanggol nyo pa, dinedepensahan nyo pa, may binanggit pa siyang abogado, no? Natawa na lang daw kay Attorney Claire. Pero kung gusto niya ipagtanggol yung malinaw na pag-amin na ginawa ni Kaufman doon sa sinasabing krimen na hindi na ipagpapatuloy ni Duterte, edi go ahead, pabor yan sa mga biktima. Ibig sabihin lang nito, sinasabi sa ICC na meron ngang na-commit ng mga krimen. In my opinion, sila mismo yung reason kung bakit nakakulong at kung bakit hindi makalaya-laya si Duterte. Dahil sa kanila rin. Tapos, doon sa sinasabi ni Alona na walang nakuhang investment si PBBM pagpunta niya ng Japan, hindi naman totoo yung sinasabi niya na wala tayong nakuhang investment from Japan. Ito po yung ipapakita ko sa inyong patunay na meron tayong nakukuhang investment from Japan. At yung sinasabi niya na pledges, doon naman talaga nagsisimula yun eh. From pledges hanggang sa ma-approve, hanggang sa mag-materialize. Ngayon, kung hindi man lahat yon mag-materialize, wala tayong magagawa doon. Ang importante, ginagawa ng Pangulo ang dapat niyang gawin para makakuha ng mga investors. And may nakukuha naman siya. Ganon din naman si Duterte, yung idol nila. May mga pledges din siyang nakuha pero hindi nag-materialize. Kahit nga sa China hindi po totoo yung pinagsasabi nito na wala tayong nakukuhang investment sa Japan. Meron po, no? Ginagawa lang niya yan, sinasabi lang niya yan para i-malign at para papangitan ang imahe ni PBBM. Kasi galit sila Kasi yung mga idol nila nasusukol. Pero anong magagawa ni PBBM? Pinapaira lang niya ang hustisya at ang due process. Ngayon, isiningit niya yung mga pangalan ng mga narco personalities sa Latin America na parang gusto niyang palabasin na dapat yun na lang yung kinuha ni PBBM. Sabay insulto kay PBBM na si PBBM daw ay kilala sa buong mundo na minuwestra pa niya yung paglagay ng kanyang daliri sa ilong. Para yun, ulit-ulitin na naman yung kanilang ginagawang pang-iinsulto at pang-iinsulto at pagmamalain sa Pangulo na lagi nilang sinasabi na sumisinghot, polboronic, ngagba. Hanggang ngayon, ganyan pa rin mga kababayan. Nakita niyo yung style niya? Yung style niya, sinabi niya walang nakuhang investment sa Japan, and then pinapalabas niya na dapat ang kinuha na lang yung mga narco personalities sa Latin America, sa Mexico. Dahil kilala daw po si PBBM na gumagamit na ganon. Nakita niyo yung style ng pang-iinsulto at pambabastos? Ganon po kadumi at ganon po kababoy ang mga DDS na ito. Ganyan po sila kawalang hiya. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Yung style nyo, hindi nyo pa rin binabago. Pero ano bang napapala nyo, mga DDS? Sunod-sunod ang karma at kamalasang natatamo nyo na kukuha or nararanasan ng mga idol nyo. Tingnan nyo ito. Yung pangarap nyo na makabalik sa kulungan si Congressman De Lima dahil vinoid ng CA ang desisyon ng RTC na acquittal or na-acquit si Congressman De Lima, vinoid ng CA dahil nag-apila yung tao ni Duterte noon, no? Yung dating Solgen, kilala niyo na siya. Nag-apila sa CA, so ang ginawa ng CA, vinoid yung desisyon ng RTC, binalik ng CA sa RTC. Anong ginawa ng RTC? Inayos, inacquit muli, no? For the end time. Ilang beses nang na-acquit si Congressman De Lima. Inacquit muli. So sa madaling salita, yung kagustuhan yung mga DDS kayo na makulong muli si Senator De Lima na pinakulong nyo ng halos 7 taon na inosente siya, tapos ibabalik nyo naman sa kulungan. Anong nangyari? Hindi natupad ang pangarap nyo. Yung kahibangan nyo, yung inaasam-asam nyo na makitang muling nakakulong si Congressman De Lima, hindi mangyayari kailanman. Hindi mangyayari. Sinong nakakulong ngayon? Sinong hindi makalabas-labas? Yung idol nyo, si Duterte. Yan ang napapala nyo. Kalalait nyo sa Pangulo. Yan ang napapala nyo na araw-araw na ginawa ng Diyos, pambabastos at pambababoy ang ginagawa nyo.
Hindi naman kayo tumutulong sa bansa para umunlad tayo. Yan ang napapala nyo. Ano pa? Kahapon na, 3 magkakasunod na sakit sa puso ang naranasan ng mga DDS na ito. Hindi na muling makukulong si Senator De Lima dahil inakwit na naman siya ng RTC. Ewan ko na lang kung may mag-apela na naman, mga kababayan. No? Talagang gaguhan na ito kapag may nag-apela na naman na galing sa kampo ng mga DDS, ng mga Duterte. So, hindi na muling makukulong si Congressman De Lima. Unang, heartache ng mga DDS yung kahapon. Pangalawa, tinanggihan ng Australia ang pag-host kay Duterte kung sakaling mag-grant ito ng interim release. Paano ba naman hindi tatanggihan? Kahit naman ako yung Australian government, tatanggihan ko din yun eh. Naalala niyo yung joke ni Duterte na dapat mayor na ang nauna? Or dapat mayor muna ang nauna? Naalala niyo yun? Yung sinabi niya, dapat mayor muna ang nauna. Palakpakan, sigawan, tawanan ang mga DDS. Pero hindi nila nare-realize may mga kababayan yung Australiana na yon, may mga kapamilya at kaibigan yung Australiana na yon na nasasaktan habang pinagtatawanan ng mga DDS dahil ininsulto ni Duterte yung Australia na yon. Nasaktan yung pamilya niya at mga kababayan niya sa Australia at yung mga nagmamahal sa kanya dahil sa joke na yun ni Duterte na pinalakpakan at tinawanan at hinayawan at hinangaan ng mga DDS. Hindi ko alam kung bakit. Kabastusan, mga kababayan. Dahil sa pang-iinsulto na yun, pambababoy na yun sa isang, alam niyo naman G-grade victim. Biktima siya ng panghahalay ng grupo ng mga kalalakihan. At tinegi pa siya, mga kababayan. Binawian siya ng buhay. Saan ka nakakita na ganun ang kalunos-lunos ang sinapit ng tao? Missionary yun Australian missionary na pumunta sa Pilipinas, sa Davao City yata, para magbigay ng tulong, mag-mission. Tapos, hinalay ng grupo ng mga kalalakihan, binawian pa ng buhay. Hindi ba nila na-realize kung gaano kasakit sa pamilya, kaibigan at sa mga Australian yung nangyari dun sa kababayan nila? Tapos gagawin yung subject ng joke, gagawin yung katawa-tawa, pumanaw na yung tao at yung pagpanaw niya, kalunos-lunos, hindi katanggap-tanggap, imbis na bigyan ng hustisya, ginawang katawa-tawa, ginawang joke, pinagtawanan. So talagang tatanggihan kayo ng Australia para mag-host sa interim release ni Duterte. At yan ang napala nyo. Yan ang napala ng kayabangan at kabastusan. Karma. Yan ang gante. Sa tingin ko, yung sinasabi nyo na ang Panginoon ay bibigyan kayo ng hustisya someday. Mali kayo. Nagbibigay na ng hustisya ang Panginoon ngayon. At ang kinakampihan ng Panginoon is yung mga biktima at yung mga taong binastos nyo, binaboy nyo. At yan ang hindi nyo ma-realize at hindi nyo matanggap. So natural lang, natatanggihan ng Australia para kupkupin nila si Duterte sa interim release nito. Bakit nga naman nila gagawin yon? Tapos yung isa pa, yung madre, no? Yung Australian na madre na pinatapon ni Duterte pabalik sa Australia. Naalala niyo yun? Dahil binatikos lamang yung polisiya ni Duterte. Ayan, yan yung mga reasons na nakita ko kung bakit hindi pumayag ang Australia na kupkupin nila si Duterte. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali nyo, Alona. Ganyan pa rin kayo kagaspang, kabastos, kawalang hiya, kasinungaling. Hindi kayo nagbabago. Kaya sunod-sunod yung karma na nararanasan nyo. Pati Belgium tumanggi, ayaw nilang kupkupin si Duterte. So nasa na yung sinasabi nyo na kahit ibang bansa, mahal na mahal si Duterte. Hindi ba? Isang malaking kasinungalingan, isang malaking kahangalan, mga kababayan. Gumagawa pa kayo ng AI. Nakesya si Jackie Chan, nakesya yung gantong bansa, pinagawa ng rebulto, si Duterte. Nakesya si ganito, si ganyan, nagbigay ng statement para suportahan si Duterte at mapalaya si Duterte. Ginagamit niya pa yung mga fictional character sa Netflix, sa mga palabas sa Netflix. Ginagamit niya pa yung mga international known personality na ginagawa niya ng mga fake quote card para kunwari sumusuporta kay Duterte. Pero in reality, walang ganun. Yung kahibangan nyo na
ewan ko kung hallucination ang tawag doon, ano? Nag-i-imagine kayo? Kinukumbinsi nyo ang sarili nyo gamit ang kasinungalingan, gamit ang panlilinlang. Nililinlang nyo ang sarili nyo. So ngayon, nasampal kayo ng katotohanan. Walang gustong tumanggap or kumupkop kay Duterte. Ayaw ng Australia, ayaw ng Belgium, and if I'm not mistaken, ayaw din ng Germany, kung hindi ako nagkakamali. Yan ang napapala nyo. Kasinungalingan kasi ang pinapairal nyo. AI, fake news. Yan ang napapala nyo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, 3 taon na lamang mamamalagi ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi nyo tinatantanan since day 1. Simula nung naupo siya, pambabastos, pambabalahura, pambababoy, pagbabanta sa buhay niya ang ginawa nyo. Hindi naman kayo tumutulong sa kanya. Rally kayo ng rally, gusto niyo siyang patalsikin. Habang ginagawa niyo yon, sa social media naman, binabastos niyo siya. Binababoy niyo siya ng mga vloggers niyo. Iinsulto at panlalait ang ginagawa niyo. Pero hanggang ngayon, sa kabila ng todo effort niyo na paniwalain ng mga tao, galitin ng mga tao, at linlangin ng mga tao na sumama sa inyo, hindi kayo nagtatagumpay. Bagkos, puro karma at kamalasan ang napala nyo at ng mga iniidolo nyo. Dahil hindi kayo mabait, salbahe kayo. At yan ang totoo. At hindi matatapos ang kamalasan nyo, ang karma nyo, hanggat hindi kayo nagbabago. Hanggat hindi kayo nagiging makabayan, makapilipinas, makapilipino, hanggat panatiko kayo sa iilang politiko, nakitang-kita naman, may mga ebidensya naman at may pag-amin pa. Pero ewan ko, sukdula na yung kahibangan nyo, hangang-hanga pa rin kayo hanggang ngayon. So yun po mga kababayan, yan po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Walang pagbabago, ganun pa din. Kaya hindi rin nagbabago yung kapalaran nila. Kaming mga kakamping, sila Atty. Leni Robredo, Senator De Lima, Senator Trillanes, Bam Aquino, Chol Jokno, Kiko Pangilinan, lahat kami malaya. Lahat kami nakakatulong sa gobyerno, sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Dahil andito po kami, hindi po kami nakakulong, wala po kaming kaso. Patuloy kaming makikipagtulungan, makikiisa sa Pangulo at sa mga susunod pang Pangulo. Basta hindi po DDS or Duterte ang susunod na Pangulo, handa kaming tumulong. Ako po personally, handa akong tumulong at sumuporta. Kahit sino, wag lang maka-China, wag lang pro-China. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po may na-realize kayo sa sinabi ko at sana i-like nyo yung video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.